Tayo po ay nasa ika-4 na quarter na ng taong 2024. Ang bilis, no? Last quarter na tayo sa taon nito. Nag-start ng October, November, of course, December. At ang team po natin sa buwan ito ng Oktubre ay believing in the supernatural God. Patuloy kang maniwala na ang Diyos ay supernatural, na ang Diyos makapangyarihan, na sa Diyos ay walang imposible. At sa taong sumasampalataya sa Diyos, ang lahat ay pwedeng mangyari. Amen? We believe that our God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Yan po ang sinasabi ng Ephesians chapter 3, verse 20. It says, God is able to do much more than we ask or think through His power working in us. God is able. Kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay, higit pa sa iyong hinihingi, higit pa sa iyong iniisip. Kayang gawin ng Diyos yun. Maniwala ka lang sa Kanya. And this is our goal, that may we see His shining greatness in the church. Makita natin yung Kanyang kadakilaan, yung kaluwalhatian ng Diyos sa iglesyang ito, bawat isa. May all people in all time honor Christ Jesus. Let it be so. Sa bawat panahon, mapapurihan, maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Purihin ang Diyos. Siya yung ating pong helper. Siya yung ating Panginoon. Ngayong umaga, I have this question. Who is your helper in times of need? Sino yung tumutulong sa iyo o sino yung nilalapitan mo sa panahon ng pangangailangan? Bawat isa sa atin mayroong pangangailangan. Bawat isa sa atin mayroong kinakaharap na laban. Sino yung tumutulong sa iyo? O saan ka pumupunta sa panahon ng pangangailangan? Sa panahon na may pangangailangan ka, sa panahon na may problema ka, sino yung pinupuntahan mo? Saan ka pumupunta? Tandaan po natin to mga kapatid. Si Jesus ang ating pong supernatural help in times of need. Why? Because Jesus is a supernatural God. Today, the title of our message is, Jesus is our help in times of need. Si Jesus ang ating tulong, ang tumutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sa panahon na meron kang problema, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang Panginoong Hesus. Sa panahon na nangangailangan ka ng tulong, siya lamang ang maaring tumulong sa iyo. Ngayong umaga, ang ating pong text ay makikita natin sa Mark chapter 9, verse 14 to 29. At ito yung ating pag-uusapan mamaya. But prior doon sa Mark 9, verse 14 to 29, merong text, merong pangyayari sa Mark chapter 9, verse 2 to 8, na ito ay nangungusap doon sa transfiguration, o yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus, na ipinakita niya sa kanyang mga alagad, yung pagbabago niya, yung glory niya. Nakita sa kanya yung manifestation ng glory ng kanyang pagka-Diyos. At ang kanyang damit, according to Mark chapter 9, verse 2 to 8, ay nagbago, nagliwanag, at nagpakita sa kanya si Moses, si Elijah, nakipag-usap sa kanya. At ang ito'y nakita ni Peter. Sabi ng Biblia, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, magtayo tayo rito ng 3 tabernakulo. Ang isa sa iyo, ang isa kay Moses, at ang isa ay kay Elijah. Sinabi niya yun sapagkat siya ay natatakot. They were terrified. But suddenly, merong boses na galing sa itaas, sa langit, doon sa cloud, saying, "This is my beloved Son. Hear Him." Ito ang aking sinisintang anak, pakinggan siya. At pagkatapos noon, wala na silang nakita, kundi ang Panginoong Jesus lamang. There's no one like Jesus. His deity, His divine nature cannot and will not be shared with anybody, even with Moses and Elijah. To God be the glory. Amen? Sa Diyos ang kaluwalhatian. Hindi niya isi-share yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang kaluwalhatian sa kanino man.
Kaya nga, wala na silang nakitang iba, kundi si Jesus lamang. Maging sa church na to, ang dapat nating exalt, makita, at may taas ay ang Panginoong Jesus. Can we give Him the praise? Now, in Mark chapter 9, verse 14 to 29, bumaba sila. Bakit sila bumaba doon sa bundok na yon? Kasi mayroong pangangailangan sa kapatagan. There was a desperate father. If you will read Mark chapter 9, verse 14 to 29, nandoon yung isang tatay na mayroon siyang malaking problema. Desperado siya. Bakit? Kasi ang kanyang anak ay sinasapian ng masamang espiritu. Meron pang isang theologian na kinumpara niya yung Mark chapter 9 verse 2 to 8 tsaka yung Mark chapter 9 verse 14 to 29 ng ganito. Sabi niya, on the mountain there was the glory of God. In the valley or dun sa kapatagan, there was a suffering man. Doon sa bundok, nandun yung glory ng Diyos, pero sa kapatagan, naroroon yung paghihirap ng tao. On the mountain, there was a well-pleased father. In the valley, or doon sa kapatagan, there was a heartbroken father. On the mountain, there was a perfect son. In the valley, there was a possessed son. On the mountain, God's power was on display. In the valley, Satan's power was on display. On the mountain, there was a divine glory. Mayroong makapangyarihang kaluwalhatian. Sa kapatagan, mayroong tinatawag na demonic harassment. That's why Jesus was needed to come down. Jesus came to destroy the works of the devil. He came to set the captives free. Si Jesus ang ating tagapagligtas, wala nang iba. Si Jesus ang ating provider. Jesus is our hope of healing and deliverance. Amen? Si Jesus ang kagalingan, wala nang iba. Si Jesus ang ating karunungan, ang ating katuwiran. Si Jesus ang ating kabanalan. Si Jesus ang ating kaligtasan. Si Jesus ang ating kalayaan. Si Jesus ang ating katagumpayan. Can we give Him the praise? That is why Jesus came. Jesus came to destroy the works of the devil. Now, pag-usapan natin sa Mark chapter 9, verse 14 to 29, itong lesson ng doubt, unbelief, and strong faith, or the power of faith. Mga kapatid, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung kinakaharap mo ngayon, ang salita ng Diyos mangungusap sa iyo sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Amen? It is the Word of God through the power of the Holy Spirit who will speak directly to you. At ang key verse natin ay makikita natin sa Mark 9 verse 23. Sinabi sa wikang Tagalog, sabi ng Panginoong Hesus, kung kaya mo, pakisabi sa katabi mo, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari sa Kanya o sa iyo na sumasampalataya. Kung kaya mo, lahat ng bagay pwedeng mangyari. Lahat ng bagay pwedeng maganap sa taong sumasampalataya. Kung kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng himala sa Diyos, sumampalataya ka. Kung kaya mo, ang lahat ng bagay mangyayari sa iyo na sumasampalataya. In the King James Version, New King James Version, it says, Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Do you believe that? If you can believe, all things are possible. Healing is possible if you believe. Ang kagalingan, posible kapag ikaw ay sumampalataya. Ang kalayaan mula sa addiction ay posible kapag ikaw ay sumampalataya. Ang kalayaan mula sa pagnanasa ng laman ay posible kapag ikaw ay sumampalataya. Ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay posible kapag ikaw ay sumampalataya. Pakitapik ang katabi mo, sumampalataya ka. Magtiwala ka. Ang kalayaan mula sa bad habits ay posible kapag ikaw ay sumampalataya. Freedom from demonic harassment is possible if you believe. Freedom from the works of the evil one is possible if you believe. Jesus said, all things are possible to him who believes. Amen? Sabi ng Panginoong Hesus yan, naniniwala po ba kayo doon?
Lahat ng bagay posible, lahat ng bagay ay mangyayari sa taong sumasampalataya. Kapag ikaw ay sumasampalataya, lahat ng bagay ay posible lamang. Matthew 17 verse 20, Jesus said, "If you have faith, nothing will be impossible for you." Kapag meron kang pananampalataya, walang magiging imposible sa'yo. Nothing will be impossible for those who believe. Amen? Sabihin po natin to. All things are possible to me because I believe in Christ. Say it with faith. All things are possible to me because I believe in Christ. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay ay posible sa iyo na sumasampalataya kay Kristo? Pag sumasampalataya ka kay Kristo, lahat ng bagay ay posible. Lahat ng bagay pwedeng mangyari sa iyo. Now, itong pag-uusapan natin, Mark 9:14-29, ay makikita rin natin sa Matthew 17, verse 14-21, and of course in Luke 9:37-42. Basahin niyo po para magkaroon kayo ng fresh insight mula sa Panginoon and for you to understand, maintindihan mo yung supernatural help. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin, nagbibigay sa atin ng insight na tayo po ay merong supernatural help mula sa ating Panginoon. Ngayong umaga, 4 na bagay ang nais kong ibahagi sa inyo upang maunawaan ninyo na ang kailangan nating tulong ay nasa Panginoong Jesus. 4 things we need to understand. Why do we need the help of the Lord Jesus in times of need? Sa panahon ng pangangailangan, merong tulong galing sa Panginoon. Ano yon? First, Jesus is aware when we struggle in faith. Think about this. Jesus is aware when you struggle in your life. When you struggle in faith, alam ng Panginoong Hesus kapag ikaw ay nahihirapan sa buhay. Alam ng Panginoong Hesus, alam ng Diyos kapag ikaw ay nahihirapan sa iyong pananampalataya. Tingnan natin yon. Marcos, Kabanatang 9, talatang 14. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ang mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at patakbo silang sinalubong siya at binati siya. Talatang 16, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro," sabi niya, "dinala ko rito sa inyong aking anak na lalaki dahil siya sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya sinasapian nito, siya ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nagangalit ng kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas." Sa ibang version ng Tagalog Bible, it says, hindi nila magawa na mapalayas ang masamang espiritu. In the English version, it says, "I asked your disciples to drive out the evil spirit, but they could not." Hindi nila magawa. Hindi nila kayang mapalayas ang masamang espiritu. That is why Jesus came, because Jesus is aware when his followers, when they struggle in faith. You see, the Bible says Jesus gave them authority. Binigyan sila ng authority. Pero bakit hindi nila mapalayas? Tingnan natin, Mark chapter 6 verse 7, He called the 12 to Himself and began to send them out 2 by 2 and gave them power over unclean spirits. The Lord gave them authority over the unclean spirits, over the power of the enemy. Mark chapter 6 verse 12, they went out and preached that people should repent. In verse 13, they cast out many demons and anointed with oil who were sick and healed them. They received the authority. Tinanggap nila yung kapangyarihan mula sa Panginoong Hesus. But this time, they struggled in faith.
Merong demonyo na nagpapahirap sa anak ng isang tatay na naghihirap yung kalooban sapagkat ang kanyang anak ay sinasapian ng masamang espiritu. Ngunit yung mga alagad, hindi nila kaya na mapalayas ang masamang espiritu. The Bible says they could not. Ano itong sitwasyon na kinakaharap ng mga alagad? You see, the disciples were representatives of Jesus. Sila yung mga representatives ng Panginoon na pinagkatiwalaan ng ministry ng pagtulong sa tao. Katulad din natin. Bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, He has given us the ministry. He has given us the authority to cast out demons. But this time, kanyang representatives, yung kanyang mga kinatawan, na binigyan niya ng authority, na binigyan niya ng kapangyarihan, ay hindi nila magawa yung pagpapalayas sa masamang espiritu. At maging sa panahon natin, this is the situation. Maraming Kristiyano, maging sa panahon natin, nagkakaroon ng tinatawag na struggle in faith o yung crisis in faith. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang isang tao nag-struggle sa kanyang pananampalataya, nahihirapan siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos, wala siyang magawa kundi makipag-argumento na lang. Makipagtalo na lang. Yun ang nadatnan ng Panginoon. And the Lord Jesus is aware of the situation. Nakikipagtalo na lang yung mga alagad. Rather than in the action of faith as representatives of the Lord. They argued na lang sa halip na gumawa ayon sa pananampalataya. But you know, Jesus is aware when somebody have this struggle in faith. And that is the lesson. Second thing is, Jesus admonishes us for lack of faith. Sinasaway tayo, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sinaway sila dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Ganon din sa atin. Kapag tayo nagkukulang sa pananampalataya, sinasaway tayo ng Panginoon. Tingnan natin yon. Mark chapter 9, verse 19. Sa ang Biblia, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga sumusunod sa kanya, sa mga naglilingkod sa kanya, sabi niya, "O kayong lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo?" You see, yun ang sinabi ng Panginoon because He's aware of the situation. The second thing, sinasaway niya yung kakulangan. Tandaan natin mga kapatid, hindi natutuwa ang Panginoon sa kawalan ng pananampalataya. Pagka tayo nagkukulang sa pananampalataya, gusto kanyang i-correct. Gusto kanyang ituwid. Gusto kanyang tulungan para maranasan mo yung katugunan sa pangangailangan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga, in the English version, sabi niya, Jesus answered and said, "Oh, faithless." Sabi niya, faithless. Henerasyon na walang pananampalataya. How long shall I bear with you? How long shall I be with you? Diba? Parang, hanggang kailan ako makikisama sa inyo? Sa katotohanan ng Panginoon, nagbigay na ng authority, nagbigay na ng kapangyarihan. In the International Version, sabi ni Lord, "You unbelieving generation." They are not just faithless generation, but they are unbelieving. Mga walang pananampalataya talaga. Mga hindi sumasampalataya talaga. And sabi niya, "How long shall I stay with you? How long shall I put up with you?" You see, Jesus rebuked the unbelieving disciples. So are we today? Kung nagkukulang ka. Kasi ang gusto ni Lord ang puso ng Panginoon talagang tugunan ng pangangailangan Ang puso ng Diyos magbigay ng himala. Magbigay ng kagalingan. Kaya lamang, merong tinatawag na unbelief o yung kawalan ng pananampalataya. Nirebuke sila ng Panginoon at ganoon din sa atin. Kung minsan nangyari sa atin na hindi ka nakakakita ng himala o makapagkilos ng Panginoon sa iyong buhay, you see, kung walang pagbabago sa buhay ng isang tao na naglilingkod sa Kanya, walang himala sa kanyang buhay, walang himala sa kanyang ministry, walang nangyayari, mararanasan natin yung pagsaway ng Panginoon.
You see, if you do not see miracles in your life, it is because of unbelief. Kapag hindi ka nakakita ng pagbabago sa iyong buhay, ng himala sa iyong buhay, ng katugunan ng Diyos sa iyong buhay, mayroong unbelief. Kailangan ma-overcome ito. Kung hanggang ngayon, nagbibisyo ka pa, nagpipraise the Lord ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, minsan sumasamba pa sa Panginoon, and then pagka-uwi, umiinom pa ng alak. There's an unbelief. Hindi makakilos ang Panginoon sa kawalan ng pananampalataya. Tandaan natin, unbelief frustrates God, but faith pleases God. Hindi natutuwa ang Diyos sa kawalan ng pananampalataya. Natutuwa siya sa pananampalataya. Mga kapatid, let your faith work for you. Believe in the Lord Jesus. Believe that God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Believe the Lord Jesus Christ and follow His direction in your life. Follow His word in your ministry. Jesus is powerful. The Bible tells that Jesus is powerful. God is powerful. Ang Diyos makapangyarihan. Nothing is impossible with God. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. At nais ng Diyos sumampalataya ang bawat isa. Jesus is powerful. He can change your life. He changed me. Nakakita ako na maraming himala sa aking buhay. Naranasan ko ang pagbabago sa aking buhay. Why? Because I believe. Because naniwala ako. Let His power manifest in your life. Believe. Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, maniwala ka. Sumampalataya ka. Amen? Jesus is aware of your situation. He admonishes us because of lack of faith. And third, this morning, Jesus activates the power of faith. Ina-activate ni Lord ang kapangyarihan ng pananampalataya. Pinapagana ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng pananampalataya because there is faith inside of us. There is power working in us. Diba sabi ng Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly above all that we ask or think according to His power that works in us. There is power that works in us. May kapangyarihan. And itong gustong i-activate ni Lord sa buhay mo. Itong gustong buhayin ng Panginoon sa iyong buhay. Gusto ni Lord, alive ka. Gusto ni Lord, buhay ka. Gusto ni Lord, may nangyayari sa iyong buhay. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa Mark chapter 9 verse 19, second sentence, sabi ni Jesus, bring him to me. Dalhin niyo ang bata sa akin. Dalhin niyo siya. Dalhin niyo yung problema sa akin. You know why? Jesus is the only source of help and healing. Dalhin natin sa Kanya yung problema. Dalhin mo sa Kanya yung sitwasyon ng iyong buhay. Dalhin mo sa Kanya yung pangangailangan mo. No matter how difficult your situation is, bring your problem to Jesus. Kahit anong kinakaharap mo, kahit anong pagsubok, yung tatay, hirap na hirap siya sa kanyang anak. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Dalhin niyo siya sa akin. Bawat problema, bawat pagsubok sa buhay, bawat atake ng dyablo sa iyong buhay, dalhin mo yan kay Jesus. Dalhin natin. Sabi ng verse 20, dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Dinala kay Jesus ang problema nila. Dinala nila kay Jesus yung sitwasyon ng kanilang buhay. Nang makita siya ng Espiritu, kaya yung demonyo nung makita ito, agad itong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. At tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal na nangyari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Alam niyo, may mga tao na ang kanilang problema, ang atake ng dyablo, ang harassment ng dyablo, ang sakit at karamdaman mula pa sa pagkabata. Ang pagkakaabuso sa kanila mula sa pagkabata. Mamaya we will pray sa bawat isa na ang problema mo mula pa sa pagkabata.
Tandaan nyo, merong Jesus na sumasagot ng panalangin. Merong Jesus na gumagawa ng himala sa mga tao sumasampalataya sa Kanya. Just believe. Maniwala ka. Verse 22, madalas na siya hinihagis dito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa. Think about this, mga kapatid. Sabi ng tatay kay Jesus, ang anak ko pinahirapan ng demonyo. Ang anak ko inahagis sa apoy, gustong patayin. The devil came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give life and to have it more abundantly. And then sabi ng tatay, kung mayroon kang magagawa, think about this. He said to Jesus, sabi niya kay Jesus, kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin. Hindi niya sinabing maawa ka sa aking anak. Sinabi niya, maawa ka sa amin. Kasi yung nararamdaman ng anak, nararamdaman ng tatay. Yung paghihirap ng anak, yun ang paghihirap ng magulang. Yung kasawian at kabiguan ng anak, kasawian at kabiguan ng magulang. Kaya sabi niya, maawa ka sa amin, tulungan mo kami. In the English version, he said, if you can do anything, if, think about this, what he said, if you can do anything, have compassion on us. Help us. In the New Living Translation, it says, what do you mean? If I can? Sabi ni Jesus, anong ibig mong sabihin na may magagawa ako? Kung may magagawa ka. Sabi ng tatay, ano tugon ni Jesus sa kanya? What do you mean if I can? Ano yung sinasabi mo? Ano yung ibig mong sabihin na may magagawa ako? Tanong ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Anything is possible if a person believes. Do you believe that? Huwag natin sabihin sa Panginoon, Lord, kung may magagawa ka sa akin, maawa ka, tulungan mo ko. No. Hindi po kung may magagawa ang Panginoon because He is very much willing to help us. He is very much willing to help you. It's not about what God can do. The problem is not divine willingness, but human unbelief. The issue is not about God. The issue is about Him. Nothing is too difficult for God. Walang mahirap sa Diyos. Kaya ang issue ay hindi sa Diyos, ang issue sa atin. Ang kawalan ng pananampalataya ang issue. Because Jesus is able, kayang gawin ng Diyos. Kaya nga yung merong meketong na lumapit sa kanya, na sinabi ng meketong, Lord, if you are willing, then you can make me clean. And Jesus said, I am willing, be cleansed. So that is the willingness of God. Ang Diyos very much willing na tulungan tayo. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos very much willing na tulungan ka. Baguhin ka. Pagalingin ka. Pagpalain ka. Sapagkat lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kung imposible sa tao, sa Diyos hindi imposible. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Ang kailangan lamang, sumampalataya ka. Magtiwala ka sa Kanya. Mark 9:23. In the New King James Version, Jesus said, if you can believe, all things are possible to him who believes. Lahat ng bagay ay posible. Kagalingan, kapayapaan, kalusugan, kagandahan ng buhay, kabutihan ng buhay, lahat posible sa taong sumasampalataya sa Kanya. Amen? Ito ang totoong description ng totoong pananampalataya. True faith believes that nothing is impossible with God and with God. And with those who believe, everything
is possible. Lahat ng bagay posible. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, ngayong umaga, ano man yung iyong kinakaharap, maniwala ka, kayang gawin ng Diyos, sumampalataya ka lamang. Kaya ang pananampalataya ay pagtaya ng iyong pagtitiwala. Pananampalataya. Itaya mo ang buhay mo sa Panginoon. Itaya mo ang mga nais mong hingin sa Kanya at ang Diyos na supernatural, makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa iyong buhay. See, and therefore, ano yung response ng Father? Mark 9 verse 24. In the New International Version, sabi ng tatay, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Sumasampalataya ako. Tulungan mo ako na malampasan ko, mapagtagumpayan ko ang kawalan ng pananampalataya. Ganon din po ba tayo? Na tayo po ay pag humingi sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. Sumasampalataya ako. Tulungan mo ako, mapagtagumpayan ko ang kawalan ng pananampalataya. In the Amplified Bible, it says, immediately the father of the boy cried out with a desperate, think about the word, the description of the word, desperado yung tatay. Desperado siya sa kagalingan ng kanyang anak. Desperado siya na lumayas ang masamang espiritu sa buhay ng kanyang anak. Umiiyak siya. Sumigaw siya sa Panginoon. Tandaan niyo, ang taong mayroong pangangailangan. Ang taong nasa kagipitan. Kakapit at kakapit. So pwedeng tumulong sa kanya. But right now, ang kailangang tumulong sa'yo, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus lang. Siya lang ang may kakayanan, siya lang ang may kapangyarihan na magpagaling, magpalaya, magbigay ng magandang buhay. Cried out, Lord. Alam niyo, minsan mga kapatid, kinakailangan na yung ating pangangailangan, iparating natin sa Diyos. Gaano man katindi ang problema mo, gaano man katindi ang pangangailangan mo, sabihin mo yan sa Diyos. Hingin mo yan sa Panginoon at tutulungan ka niya. Sabi ng Biblia, Mark chapter 9, verse 25, nang makita ni Jesus sa dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas at nagmistulang bangkay ang bata. Kaya sinabi ng marami, patay na siya. Yun yung pinaka-final na gustong gawin ng dyablo, gawing patay ang tao. Because he came to steal, to kill. But Jesus came to give life. Verse 27, ang batay hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Naging malaya ang bata mula sa kapangyarihan ng kaaway. Purihin ang Panginoon. The demonic spirit left him. Jesus cleansed him. You know, mga kapatid, ngayong umaga, Jesus can make you clean and Jesus can keep you clean. Kaya kanyang linisin, kaya kanyang baguhin, at kaya kanyang panatilihin na malinis at binago. Yun si Jesus. Yun si Jesus na pinaglilingkuran ko, na nagbago ng buhay ko. Nagpatawad sa aking mga kasalanan. Nagbigay sa akin ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Can we give Him praise? Thank you, Jesus. See, Jesus is aware of your situation. Jesus admonishes us. And Jesus activates the faith. And last, Jesus addresses the issue of weakness in faith. Ina-address ni Jesus, tinutugunan ng Panginoong Hesus ang usapin ng kawalan ng pananampalataya. Kaya kung ikaw ay nagkukulang sa pananampalataya, kung ikaw ay parang hirap na hirap ka sa pananampalataya, hindi ka makamove on, hindi ka makatake off, ganun pa rin ang sitwasyon mo, matagal ka na kumikilala sa Panginoon, pero yung kalagayan mo walang pagbabago, walang nangyayari sa'yo, ina-address ito ni Jesus. Amen? Tinutugunan ito ng Panginoong Hesus. Kaya kay Jesus, ang buhay, paganda ng paganda.
paayos ng paayos, pabago ng pabago, pabuti ng pabuti. Amen? Ginagawa yun ng Panginoong Yesus. Mark chapter 9, verse 28, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit hindi po namin napalayas ang masamang espiritu? Bakit wala po kaming nagawa doon sa tao? Bakit hindi po kami nakapag-minister sa kanya? Nakita namin yung paghihirap ng tatay, yung paghihirap ng anak, pero wala kaming magawa. Tinanong nila si Lord, Lord, bakit wala kaming nagawa? Diba, minsan nakakita tayo ng tao na may pangangailangan, bakit wala akong magawa? Kasi kapag wala kang magawa, tanungin mo si Lord. Amen? Lumapit ka sa Panginoon, kausapin mo si Lord. Kasi ina-address ng Panginoon o tinutugunan ng Panginoong Hesus ang usapin ng kahinaan sa pananampalataya. The disciple says, why could we not cast it out? Makita natin dito yung mga disciples. They confess their spiritual failure. You see, sometimes, mga kapatid, we need to admit our failures. Nag-fail ako dito. Nabigo ako dito. The good thing is this, they were willing to learn from their mistakes. Yun ang maganda. Na kapag nag-fail ka, kapag wala kang nagawa, you are willing to learn from your mistakes, from your failure. Kasi ang buhay hindi pwedeng lagi kang bigo. Ang buhay hindi pwedeng inaalat ako kaya walang nangyayari sa akin. Hindi pwedeng ganon. Ang buhay ay hindi pababa ng pababa, kundi ang buhay pasulong ng pasulong, pataas ng pataas. Just admit. Admit your failure. Admit your mistakes. Tanggapin mo yung pagkakamali. Sabi ng mga alagad, Lord, bakit hindi namin nagawa? Tayo rin. Minsan, bakit hindi mo nagawa na makatulong ka sa iba? Hindi mo nagawa na may pag-pray mo isang tao? Hindi mo nagawa. Lord, anong problema? Alam mo, sabi ni John Maxwell ang ganito. Sa kanyang aklat na Failing Forward, sabi ni John Maxwell, the difference between the average person and the achieving person is having the perspective o yung pagkakaroon ng pananaw kung paano magre-respond doon sa kabiguan sa buhay. Yun ang pagkakaiba ng average doon sa nag-a-achieve, nagkakaroon ng accomplishment sa buhay. How to respond to failure. Mga kapatid, kahit anong mangyari, dalhin mo ang iyong kabiguan kay Jesus. Bring your failure to Jesus. Amen? Amen? Dalhin mo ang kabiguan mo kay Jesus. Dalhin mo ang pagkakamali mo kay Jesus. Dalhin natin ang ating problema kay Jesus. Bring your sickness to Jesus. Bring your problem to Jesus. Bring your bad habits to Jesus. Bring your vices to Jesus. Kung may bisyo ka, dalhin mo yan kay Jesus. Bring your problem to Jesus, and Jesus will help you. Because God is able. Kaya niyang gawin. Sumampalataya ka lang. In Mark 9, verse 29, it says, Jesus said to them, this kind can come out by nothing but by prayer and fasting. That is why every first, second, and third day of the month, kino-consecrate natin ang bawat buwan sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. We consecrate ourselves. Why? Because prayer advertises our dependence on God. Kapag ikaw ay nanalangin, nagpipray ka, ipinapaalam mo sa Diyos na sa Kanya ka dumidepende. Nagre-rely ka sa Diyos, umaasa ka sa Diyos, at ang Diyos ang kasagutan sa lahat ng iyong problema. Amen? At kapag tayo po ay nagpa-fasting, kapag tayo nag-aayuno, tayo po ay nagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa Diyos, na ang Diyos ang solution sa ating buhay. Amen? Can we give God a praise? Siya ang solution. Siya ang kasagutan sa lahat ng ating
pangangailangan. And I will close on this. The reasons why we sometimes struggle in faith, what are they? Bakit minsan nahihirapan ka sa pananampalataya? Bakit minsan nahihirapan ka na magawa yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Na parang sinasabi ng iba na gusto kong bumait. Pero hindi ko magawa. Diba? Bakit tayo minsan nahihirapan? Bakit minsan nahihirapan ka na makamit mo yung ngiti sa mukha mo? Minsan lagi kang nakasimangot, di ba? Parang nakasimangot ka na lang palagi. Di ba? Hindi yan ang nais ni Lord. So ano yung mga dahilan bakit we struggle o nahihirapan tayo sa pananampalataya? First, lack of spiritual discipline. Kakulangan sa spiritual na pagdidisiplina ng ating sarili. Kaya yung prayer and fasting, pagdidisiplina ito ng sarili natin. Kaya pagka tayo nagpa-fasting, papasting tayo ng prutas lamang at gulay lamang, nakakatulong ito sa atin spiritually, physically. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, nagme-meditate ng Biblia, ng salita ng Panginoon, ito ay spiritual discipline. Pag nagpapasa ka nito. Because this is the love letter of God. At kapag sinishare mo ito sa iba, yun ay spiritual na pagdidisiplina. Naranasan ba na napahiya ka minsan na nag-share ka ng salita ng Diyos? Diba? Ako naranasan ko yung maraming beses. Pero kailangan kong disiplinahin yung sarili ko na ako ay representative ni Lord para i-share ang mabuting balita. So, minsan nahirapan tayo sa pananampalataya because of lack of spiritual discipline. We need to pray, we need to read the Bible, we need to share the Word of God. And second, is influence of the world. Matindi ang impluensya ng mundo sa atin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. The system of the world. Ang sistema sa mundo at ang pressure nito, ito yung nagpapahina ng pananampalataya. Kaya marami nag-backslide, maraming nawala sa pananampalataya. Pero hindi ito mangyayari sa iyo. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mananatili ka sa Panginoon. Amen? Mananatili ka sapagkat ikaw ay sasamahan at iingatan ng Panginoon. And third is isolation. Pag hinihiwalay mo yung sarili mo sa Panginoon, hinihiwalay mo yung sarili mo sa fellowship, magiging mahirap para sa iyo ang manatili. Kaya nga kinakailangan ng fellowship kay Lord. Ma-build up ang relationship kay Lord, ma-build up yung relationship, yung fellowship sa bawat isa. Amen? I believe na yung tatay, wala ako na yung tatay na ang kanyang anak lumaya, nagkaroon na sila ng fellowship kay Lord. At nagkaroon sila ng fellowship sa mga disciples. The same with us. Huwag nating hayaang mawala yung ugnayan. Una sa Panginoon at maging sa bawat isa. Kaya nga yung 3 Sundays ko na hindi ako nandito o wala ako dito, hirap na hirap ako. Bakit? Kasi love ko si Lord, love ko kayo. Amen. Thank you, Lord.